The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, Monday morning, salamat sa Diyos at muli aming ka makakapiling ngayong araw na ito. Good morning, Brad. Happy Monday. Good morning, Brad Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay sa buong mundo. Tito Falguera from LA. Thank you for tuning in. Good morning, Ted. Ted, Alright. mahalaga to. Birthday ni Grace ngayon. Happy birthday. Wow, Ate Grace. Ang kanyang napakagandang may kailangan, tayo? bahay. Birthday ni Ma'am Grace ngayon. Oh, birthday ni Sex Bomb Grace today. Happy birthday, Ate Grace. Ma'am, happy birthday po sa inyo and nawa po kayo'y makatikim ng marami pang biyaya. Yan, opo. And of course, no, kami nagagalak din po na kayo nagpapaunlak din na makapiling po namin si Brad Jeff araw-araw sa aming programa, bagamat kuminsan po pati ang kanyang araw at oras ng labada ay naapektuhan. Oo nga. Lalo na ngayon because Monday is Labada Day. Okay, Pero Brad. ito, Pastor, magandang balita ngayong Lunes, July 7. Napakaganda na to. Nag-drive ako ng isang araw, no? So mga kababayan, ito maganda lang yung na-experience ko. Nasubukan niyo na po ba mag-drive pero nakatingin ka lang dun sa side mirror the whole time? Di ba? Parang ang weird, di ba? Kasi side mirror po, titinan mo lang yan kung may nalampasan ako kanina, nandun pa ba? So delikado siya at kalokohan pag ganun ka lagi nakatingin. Hindi ka makaka-move forward pagka yung mata mo lagi nandun sa side mirror or even yun nandito sa tinatawag po na rear view mirror. Ganyan din po minsan sa spiritual life natin or sa physical life. Minsan nakakatawa sa pagmamaneho pero naranasan niyo na ba yung buhay mo lagi nakatingin sa nakaraan? Sabi sa Isaiah 43:18 hanggang 19, huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil may bagong bagay na ang gagawin ko. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Si God po, sinabi niya to sa mga Israelita na nasa exile, okay, na conquer po yung bansa nila, matinding hardship, matinding pagsubok, alipin sila ng isang foreign na country. Sabi ni God, forget the former things. Hindi dahil hindi na ito mahalaga, hindi ito importante, but because God is about to do something new. May bagong simula, may bagong biyaya, may bagong direksyon na hinahanda ang Panginoon. Alam niyo po, madalas tayo, no, ako guilty rin dito, masyado tayo minsan nakatali sa nakaraan, mga failures, mga pains, or even, ito, dangerous to, past victories. Ibig sabihin, ang galing ko, 1974, ako employee of the month. Ang tagal na nun. Ang sabi ni Lord, wala nang condemnation for those who are in Christ. So yung mga past pains mo, yung mga past failures mo, sabi ni Lord, I'm doing a new thing. Sabi, hindi mo ba napapansin? Lumalabas na. Hindi bukas, hindi next year, ngayon. Alam niyo po, God is already moving. Even hindi mo nararamdaman. The question is, do you perceive it? Nakikita mo ba? Baka kasi hindi mo napapansin dahil ang mata natin nakatingin doon sa nakaraan. Nakatingin doon sa malayo. God is not limited by your past. God is not limited by your failures. God is not limited by your pains. He specializes in breakthroughs. Yan po ang expertise ni God. He specializes in new beginnings. Miracles in the middle of your mess. Kaya daw niyang gumawa ng bukal, ng highway sa disyerto. Ano bang disyerto? Walang tubig, walang kalye. Sabi ni Lord, kalimutan mo yung disyerto na yan. Kung hinati ko yung dagat kay Moses, I can make a highway in the midst of the desert. God can turn your mess into a powerful message. So today, ang call to action natin mga kapatid, surrender your yesterday to the Lord. Let go of the guilt, the regrets, and even your pride in the past achievements mo. Buksan mo yung mga mata mo of what is doing today. Magtiwala ka, may bagong bagay na ginagawa si Lord sa buhay mo. Ulitin ko po, Isaiah 43:18 hanggang 19. Pero huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Gagawa ko ng daan at mga bukal sa disyerto. Amen. Tayo manalangin, Panginoon, ano man pong disyerto, pinagdadaanan ng aming mga tagapakinig at tagapanood. Lord, pakita mo na walang imposible sa iyo. Lord, kung na-create mo everything out of nothing, Lord, kaya mong gawan na solusyon ng kanilang cancer, ang kanilang problema sa tuition ng anak nila, ang kanilang marital problem, kaya mong solusyon ang kanilang depresyon,
kaya mo solusyonan ang mga kaaway nila, nagpe-persecute sa kanila. Kaya mo, Lord, labanan ang mga kumakalaban sa kanila dahil i-humble mo kami at susunod lang kami sa tama. Lord, tulungan mo mga kababayan namin, Lord, na matinding mga pinagdadaanan ngayon sa gitna ng unos. Lord, may ginagawa kang bago. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako na buhay hanggang ngayon. In Jesus' name. Amen. Amen. And Lord, salamat po muli sa araw na ito sa aming pakikinig. Sa isa pang napakagandang aral mula kay Brad Jeff, we continue to pray para po sa kanya pong pagmimisyon araw-araw sa aming programa. Keep him safe and protected always. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. And again, happy birthday kay Ate Grace at kay former Solgen Joe Calida. Ngayon din po ang kanyang kaarawan. Happy birthday, Solgen. Happy birthday po sa inyo. Kay Sir Joe Calida. And also kay Kay, ang aking panganay, birthday niya on July 10, araw po naman ng Huwebes. Okay, Brad. Brad, maraming salamat at ako'y nakabati na. Okay na yung assignment ko, nabati ko ng aking may bahay. Thank you sila Rachel at Man Vista. Thank you for listening. Darf and Marie Mercado, salamat sa mga pagbati niya sa Ate Grace niya. Thank you. Okay, we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, and and happy trip, ha? Enjoy kayo. Salamat, Brad. Yeah, magkita-kita po tayo bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides at ang